isang basong tubig at tira-tirang pagkain. Iyan ang halaga ng 20 taon kong pagsisilbi. Sa isang iglap, tinalikuran ako ng hotel na itinuring kong tahanan at itinapon ako ng pamilyang inalayan ko ng buhay. Wala ka ng silbi, Mirella. Ang sigaw ni Nanay Ising ay mas matalim pa sa kidlat. Ngunit sa likod ng ulan, isang kamay ang nakalahad. Isang lihim ang nakatago. Handa na ba silang harapin ang pagbango ng babaeng kanilang minaliit? Sino nga ba ang tunay na pulubi sa mundong puno ng pagkukunyari? Huwag mo akong titigan ng ganyan, Mirella. From this moment on, you are nothing but a stain in this lobby. You're fired. Na yun din, lumayas ka bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas na parang basura. Ang mga salita ni Mr. Vergara ay tila mga bubog na bumaon sa pandinig ni Mirella. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa gitna ng marangyang lobby ng Hotel de Leon. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumilikha ng isang matunog na pagbagsak sa makintab na sahig, na kani-kanina lang ay pinagsikapan niyang panatilihing malinis. Sa paanan niya, nagkalat ang isang tasang mainit na kape at ilang pirasong tinapay. Pagkaing binili niya, gamit ang sarili niyang pera, para sa isang marungis na matandang lalaking nakaupo sa labas ng hotel. Yon lamang ang kasalanan niya. Ang magpakita ng malasakit sa isang taong tinawag ni Mr. Vergara na eyesore sa kanilang 5 bituing establishmento. Sir, please, kailangan ko po ang trabahong ito. Alam niyo naman ako ang bumubuhay sa pamilya ko. I was just trying to help the old man. Pakiusap ni Mirella. Ang boses niya ay gumaralgal, punong-puno ng pagsusumamo. Ngunit isang mapait na tawa lamang ang isinagot ng manager. Inayos nito ang kanyang mamahaling kurbata at tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Helping? This is a business, not a charity, Mirella. You're too soft, too stupid for this industry. Pack your things and leave. Now. Tumalikod si Mr. Vergara nang walang bahid ng awa. Ang mga katrabaho ni Mirella ay nakatungo lamang. Ang iba ay may awang bakas sa mukha. Ngunit mas marami ang nag-iwas ng tingin na tila ba nakakahawa ang kamalasang sinapit niya. Lumbas si Mirella sa hotel, na ang bitbit lamang ay isang maliit na paper bag ng kanyang mga personal na gamit. Kasabay ng kanyang paghakbang, palabas, ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng kanyang dibdib. Habang naglalakad sa ilalim ng baha, isa lang ang nasa isip niya. Si Nanay Ising. Paano niya sasabihin sa ina na ang tanging inaasahan nilang panggastos ay naglaho na? Pagdating sa kanilang maliit na pintuan, basang-basa at nanginginig sa ginaw, sinalubong siya ni Nanay Ising na may hawak na listahan ng mga bayarin. Mabuti at nandito ka na, Mirella. Nasaan ang advance mo? Kailangan na nating bayaran ang utang ng kapatid mo sa sugal. Kundi ay kukunin nila ang TV natin. Excited na bungad ng ina, hindi man lang napansin ang hitsura ng anak. Nay, nawalan po ako ng trabaho. Sinibak po ako ni Mr. Vergara. Mahinang sabi ni Mirella bago tuluyang humagulgol. Ang kislap sa mga mata ni Nanay Ising ay biglang napalitan ng matinding poot. Binitawan nito ang listahan at mabilis na lumapit kay Mirella, hindi para yakapin, kundi para itulak siya ng malakas. Ano? Nawalan ka ng trabaho? Napaka-inutil mong bata ka. Alam mo namang wala tayong makain, tapos magpapabaya ka? Ano nang ititustos mo sa amin? Pero Nay, ginawa ko naman ang lahat. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo, putol ni Ising. Pumasok ito sa loob ng silid ni Mirella at marahas na kinuha ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay isa-isang isinalya ang mga ito sa labas, sa gitna ng maputik na kalsada. Kung wala kang perang maibibigay, wala kang pwesto sa bahay na ito. Hindi ako magpapakain ng palamunin. Nanlaki ang mga mata ni Mirella. Ang puso niya ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay.
Nay, wag po. Saan ako pupunta? Gabi na at malakas ang ulan. Kahit sa kangkungan kapulutin, wala na akong pakialam. Huwag kang babalik dito hanggat wala kang dalang pera. Isang malakas na pagkakalabog ng pinto ang tumapos sa usapan. Naiwan si Mirela na nakaluhod sa putikan. Yakap ang kanyang basang mga damit. Ang sakit ng pagkakatanggal sa trabaho ay wala kumpara sa tindi ng hapdi na dulot ng pagtatakwil ng sariling ina. Sa bawat patak ng ulan, tila unti-unting namamatay ang apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Sa gitna ng kadiliman at hagulgol ng hangin, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ba ng busilak na puso ay isang sumpa na ang kabayaran ay ang mawalay sa lahat ng iyong minamahal? Tumigil ang isang itim na sasakyan sa tapat niya. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa kanyang luhaang mukha, ngunit hindi na nag-abalang tumingala si Mirela. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ang lamig ng ulan ay hindi kailanman papantay sa ginaw ng pusong tinalikuran ng sariling pamilya. Sa bawat patak na humahampas sa aking balat, tila unti-unting binubura ng langit ang aking halaga bilang tao. Nanatiling nakayuko si Mirela sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa paper bag na nagalaman ng kanyang tanging natirang pag-aari. Ang liwanag mula sa headlight ng sasakyang huminto sa kanyang tapat ay tila mapanghusga. Ngunit wala na siyang lakas para umiwas. Sa puntong ito, kahit ang kamatayan ay tila isang kaibigang handa niyang yakapin, narinig niya ang banayad na pagbukas ng pinto ng sasakyan. Kasunod ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa baha. Isang malaking payong ang biglang tumakip sa kanya. Nagpatigil sa malakas na hampas ng ulan sa kanyang likuran. Isang pares ng makintab na leather shoes ang huminto sa harap ng kanyang paningin. Miss Mirela, hindi ito ang tamang lugar para sa isang babaeng may gintong puso. Isang baritono at kalmadong boses ang bumasag sa ingay ng bagyo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mirela. Isang lalaking nasa kanyang mga huling bahagya ng 20, nakasuot ng dekalidad na itim na coat, ang nakatayo sa kanyang harap. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang uri ng respeto na hindi kailanman naramdaman ni Mirela mula sa ibang tao. Sino po kayo? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Pabulong na tanong ni Mirela, habang ang kanyang mga ngipin ay nagtatama sa tinde ng ginaw. Hindi sumagot ang lalaki ng direkta. Sa halip, hinubad nito ang kanyang coat at maingat na isinampay sa nanginghinig na balikat ni Mirela. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang munting himala. Ako si Caleb, isang abogado, at narito ako para sunduin ka sa utos ng isang mahalagang tao. Inakay siya ni Caleb, patungo sa loob ng sasakyan. Pagpasok ni Mirela, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling leather at ang banayad na init mula sa heater. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang matandang lalaking nakaupo sa loob. Malinis na ito. Nakasuot ng isang marangyang puting barong at wala na ang dumi sa muka na nakita niya kanina sa lobby. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng karunungan at pagpapakumbaba, ay hindi siya maaaring magkamali. Lolo? Kayo po yung kanina. Hindi makapaniwalang sambit ni Mirela. Numiti ang matanda, isang ngiting tila nagpapawi sa lahat ng sakit na dinanas niya nitong mga nakaraang oras. Mirela, hiha. Pasensya ka na kung kailangan mo pa akong makita sa ganoong kalagayan. Gusto ko lang kasing malaman kung may natitira pa bang kabutihan sa mundong ito bago ko ipamana ang lahat ng pinaghirapan ko. Hinawakan ng matanda ang malamig na kamay ni Mirela. Ako si Don Mateo de Leon, ang may-ari ng hotel na nagtaboy sa iyo dahil lamang sa iyong malasakit sa isang pulube. At ngayong gabi, napatunayan mong ikaw ang pinakamayamang tao sa lahat. Dahil ang iyong puso ay hindi nabibili ng salapi. Nanatiling tulala si Mirela. Ang mundo niya na kanina lang ay gumuho.
Ngayon ay tila muling itinatayo sa isang paraang hindi niya mapaliwanag. Tumingin siya kay Caleb na seryosong nagmamaneho, at pagkatapos ay muli kay Don Mateo. Don Mateo, bakit po ako? Marami namang iba riyan na mas karapat-dapat. Dahil matagal na kitang hinahanap, Mirela. Seryosong saad ng matanda. Ikaw ang nag-iisang anak ng aking paboritong anak na si Gabriel. Ninakaw ka sa amin noong sanggol ka pa lamang. Ang babaeng itinuturing mong ina, si Ising, ay hindi mo tunay na kadugo. Ang katotohanan iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa buong pagkatao ni Mirela. Ang lahat ng pang-aapi, ang pagpapalaya sa kanya, at ang kawalan ng pagmamahal ni Ising ay biglang nagkaroon ng malinaw na dahilan. Hindi siya pamilya. Siya ay biktima. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate ng isang mansyon na mas malaki pa sa buong hotel na pinagtatrabahuhan niya. Tumingin si Don Mateo sa kanya ng may determinasyon. Mirela, hindi lang katarungan ang ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan para ituwid ang lahat ng mali. Handa ka na bang talikuran ang pagiging alila at simula ng buhay bilang isang tunay na De Leon? Humigpit ang kapit ni Mirela sa coat ni Caleb. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-asa. Ang lahat ng luha ko kanina ay tila naging lason na nagpatibay sa aking paninindigan. Kung ang tadhana ang nagdala sa akin dito, hindi ko nahahayaang may tumapak muli sa aking pagkatao. Tumingin si Don Mateo kay Caleb at tumanggo. Caleb, ihanda ang lahat ng papeles. Simula bukas, ang Hotel de Leon ay magkakaroon ng bagong may-ari. At ang unang utos na lalabas sa opisina ko, huminto ang matanda at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mirela. Ito ay ang permanenteng pagpapatalsi kay Mr. Vergara at ang pagsasampa ng kaso laban kay Ising para sa pagnanahaw ng sanggol. Nanlamig si Mirela, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak na niya ngayon ang leeg ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Kaya ba niyang maging kasing lupit ng mga taong kinamumuhian niya o lalamunin lamang siya ng bagong mundong ito? Ang karangyaan ay parang isang magandang maskara. Maaring itong takpan ang mga sugat sa iyong mukha. Ngunit kailanman ay hindi nito kayang gamutin ang hapdi na nakatago sa iyong dibdib. Nagising si Mirela sa ibabaw ng isang napakalambot na kama na nababalutan ng makinang nasutla. Sa buong buhay niya, ang tanging nasanayan niyang hihigan ay ang manipis na banig sa ibabaw ng malamig at maalikabok na semento sa bahay ni Ising. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na may mga kalyo at sugat mula sa 20 taong pagpupunas ng sahig at paghuhugas ng pinggan. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang matataas na kisame, ang mga eleganteng kurtina, at ang malaking salamin sa gilid ay parang isang panaginip na anumang sandali ay pwedeng mawala. Nang gumaba siya sa dambuhalang silid kainan para sa almusal, sinalubong siya ni na Don Mateo at Caleb. Nakahain sa mahabang lamesa ang iba't ibang uri ng pagkain. Mga pagkaing noong araw ay nakikita lamang ni Mirela sa mga magazine o sa mga plato ng mga bisita sa hotel. Bago pa man makaupo si Don Mateo, mabilis na lumapit si Mirela at kumuha ng plato upang magsilbi. Mirela, ano ang ginagawa mo? Banayad, ngunit seryosong tanong ni Caleb. Lumapit ang abogado at maingat na kinuha ang plato mula sa kamay ng dalaga. Ang init ng mga daliri ni Caleb nang dumampi ito sa balat ni Mirela ay nagdulot ng isang munting kislap sa kanyang dibdib. Sanay kasi akong magsilbi, Attorney Caleb. Nahihiya po akong maupo lang habang nakatayo ang mga kasambahay. Pabulong na tugon ni Mirela habang nakatungo. Umiling si Don Mateo habang may halong awa at pagmamahal sa kanyang mga mata. Hiha, hindi ka nakatulong dito. Ikaw ang apu ko. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya De Leon.
Ang ugali mong maging mapagkumbaba ay maganda. Ngunit kailangan mong matutunang tanggapin ang respeto na nararapat para sa iyo. Inipon ko ang lahat ng lakas ko para tumayo ng street. Pabulong na saad ni Mirella sa sarili habang dahan-dahang nauupo. Pagkatapos ng almusal, pumasok ang isang kasambahay na may dalang isang sobre. Don Mateo, may nag-iwan po nito sa gate. Para raw po kay Ma'am Mirella. Kinuha ni Caleb ang sobre at winisikan muna ito ng mabilis na pagsusuri bago inabot kay Mirella. Nang buksan ito ng dalaga, agad niyang nakilala ang magaspang at pamilyar na sulat kamay ni Nanay Ising. Mirella, kung nasaan ka man na yon, huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin. Nabalitaan kong may nakakita sa iyong sumakay sa magandang kotse. Siguradong nakahanap ka na naman ng mapagkakakitaan. Magpadala ka ng 50,000 piso bukas na bukas din para sa utang ng kapatid mong si Rico. Huwag kang makapalang muka, pamilya mo pa rin kami. Pag hindi ka nagpadala, pupunta ako sa dating hotel mo at ipapahiya kita sa lahat. Nang mabasa ni Mirella ang sulat, tila may panibagong kutsilyo na sumaksak sa kanyang puso. Kahit sa gitna ng kanyang pagkawala, wala pa ring ibang isip si Ising, kundi ang pera. Walang ni isang salita ng pag-aalala kung ligtas ba siya sa gitna ng bagyo kagabi. Anong nakasulat, Mirella? Tanong ni Don Mateo. Inabot ni Mirella ang sulat kay Caleb. Habang binabasa ito ng abogado, kumapal ang galit sa mukha nito. This is blackmail and harassment, Don Mateo. Maari ko na agad ipakulong ang babaeng ito ngayon din. Galit na galit ang lolo mo, Mirella. Isang utos lang. Mabubulok sa kulungan ang pamilyang iyon. Wika ni Caleb habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Gusto mo bang gawin ko na ito ngayon? Pumikit si Mirella ng mahigpit. Ang galit, lungkot, at ang lumang utang na loob ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumigaw sa galit, isang malamig at kalmadong buntong hininga ang pinakawalan niya. Huwag muna, Attorney Caleb, mahinang sagot ni Mirella. Nagtaka si Don Mateo. Bakit, hiha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kakayahan nilang maging makasalanan, sagot ni Mirella habang tumatayo. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng duwag na babae kagabi. Kung ipapakulong natin sila agad, magmumukha silang biktima. Gusto kong iparamdam sa kanila ang pag-asa, bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Gusto kong makita kung may kahit konting pagmamahal pa bang natitira sa pusong yon, o kung pera lang talaga ang nakikita nila sa akin. Lumapit si Caleb sa kanya, may halong paghanga sa kanyang mga mata. If that is what you want, tutulungan kita. I will manage this operation secretly. Ngunit bago pa man makatapos magsalita si Caleb, pumasok muli ang secretary ni Don Mateo na may dalang panibagong balita. Don Mateo, Attorney Caleb, may ulat po mula sa Hotel de Leon. Si Mr. Vergara at si Nanay Ising ay kasalukuyang nakikipagkita sa mga investors ngayon. Nagpapakilala si Ising bilang ina ng bagong endorser ng hotel at sinusubukan nilang ibenta ang mga ari-arian ng pamilya de Leon gamit ang mga pekeng dokumento na gawa ng kapatid ni Mirella na si Rico. Nanlamig ang silid. Tumingin si Caleb kay Mirella nang may matinding babala. Mirella, hindi lang pera ang gusto nila. Sinusubukan nilang nanakawin ang mismong kumpanya na pagmamay-ari ng tunay mong pamilya. Mas madaling sugatin ang katawan kaysa ang puso, sapagkat ang sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa puso ay paulit-ulit na dumudugo sa tuwing naalala mo na ang mismong pamilya mo ang humawak ng kutsilyo. Habang nakatayo sa harap ng salamin, hinubad ni Mirella ang mamahaling damit na ibinigay sa kanya sa mansyon. Isinuot niya muli ang kanyang lumang blusa at kupas na maong, mga damit ng isang simpleng babaeng sanay sa hirap. Mirella, sigurado ka ba rito? Tanong ni Caleb habang nakasandal sa pinto ng kanyang silid. May pag-aalala sa boses ng abogado. Maaari naman nating ipadala ang mga pulis para kunin ang mga dokumento. Hindi mo kailangang bumalik sa lugar na yon. Tumingin si Mirella sa salamin.
Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing hina ng kagabi. Kailangan kong pumunta, Attorney Caleb. Naroon sa lumang aparador ni Nanay Ising ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking tunay na ina. Isang lumang kwintas na pilak. Ayokong makuha nila yon. Hindi na nakipagtalo si Caleb. Kung pupunta ka, sasama ako. Ngunit magmamasid lang ako sa malayo para hindi nila makilala. Sumakay sila sa isang simpleng kotse upang hindi makaakit ng pansin. Pagdating sa makikitid na eskinita ng kanilang lumang barangay, nakaramdam si Mirela ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat kanto ay may alala ng kanyang pagsusumikap at paghihirap. Bumaba si Mirela at naglakad patungo sa isang maliit na sanglaan sa kanto. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig na niya ang pamilyar na boses ng kanyang kapatid na si Rico. Ano ba? 5,000 lang para rito? Dalisay na pilak ito! Sigaw ni Rico sa tindero ng sanglaan. Sa kamay ni Rico, nakataas ang isang kupas na kwintas na may maliit na locket. Nanlamig ang buong katawan ni Mirela. Iyon ang kwintas na maingat niyang itinatago sa kanyang maliit na kahon. Rico! Mabilis na lumapit si Mirela at pilit na kinuha ang kwintas mula sa kamay ng kapatid. Ano ang ginagawa mo? Akin yan! Nagulat si Rico. Ngunit nang makitang si Mirela lamang ito, napalitan ng sama ng loob at pang-aasarang kanyang mukha. Oh, ang drama mong babae ka? Akala ko ba lumayas ka na? Bakit ka pa bumalik-balik dito? Akin ang kwintas na yan, Rico. Yan na lang ang tanging alaala ko. Sigaw ni Mirela habang nanginginig ang mga kamay. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Rico, sabay tulak sa balikat ni Mirela. Aba, nagmamarunong ka na ngayon? Wala kang karapatan sa bahay na ito o sa kahit anong gamit dito. Sabi ni Nanay, palamunin ka lang at dapat lang na magbayad ka sa lahat ng nakain mo noong bata ka pa. Rico, pakiusap. Ibigay mo na sa akin yan. Pakiusap ni Mirela habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisingi. Lahang ng sweldo ko ibinigay ko sa inyo. Huwag naman pati ang kwintas na ito. Pera ang kailangan ko, hindi ang drama mo. Sigaw ni Rico sabay ang pag-iwas ng kamay upang hindi makuha ni Mirela ang kwintas. Ibinebenta ko ito para may pampusta ako sa sabong mamaya. Bago pa man makalapit muli si Rico upang itulak si Mirela, isang matigas na kamay ang humawak sa braso ni Rico. Si Caleb. Ang malamig at mapang-utas na tingin ng abogado ay sapat na upang mapaatras si Rico sa takot. Bitawan mo ang kwintas at lumayo ka sa kanya kung ayaw mong makulong ngayon din. Malamig na utos ni Caleb. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Utal na sigaw ni Rico habang sinusubukang kumawala sa hawak ni Caleb. Ngunit bago pa man maagaw ni Caleb ang kwintas, biglang lumabas mula sa eskinita si Mr. Vergara, kasama ang 2 lalaking nakasuwit. May hawak silang mga folder ng dokumento. Rico, huwag ka nang makipag-away sa basureran yan. Maranyang wika ni Mr. Vergara habang may nakalolokong ngiti sa kanyang labi. Hayaan mo na ang lumang kwintas na yan. Mas malaking pera ang hahawakan natin bukas. Tumingin si Mr. Vergara kay Mirela nang may matinding hamak. Mirela, magpasalamat ka sa nanay mo. Ibinenta niya sa akin ang lahat ng lumang dokumento mo, kabilang ang iyong lumang birth certificate at ang pekeng kasunduan sa ampon. Bukas na bukas din, sa emergency meeting ng Board of Directors ng Hotel de Leon, gagamitin ko ang mga papel na iyon para patunayang ako ang legal na tagapagmana ng shares ng pamilya mo. Napatigil si Mirela. Ang buong mundo niya ay tila naglaho. Ibinenta pala ni Ising ang mismong pagkatao at nakaraan ni Mirela para lamang sa pera ni Mr. Vergara. Bukas ng umaga, Mirela, formal na akong magiging may-ari ng 30% ng Hotel de Leon. Dagdag pa ni Mr. Vergara sabay tapik sa balikat ni Rico. At ikaw? Mananatili kang pulubi sa kalsada. Habang naglalakad palayo sina Mr. Vergara at Rico na tumatawa, napaluhod si Mirela sa semento. Yakap niya ang kanyang sarili, habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang umihip.
Tumingin si Caleb kay Mirela habang mabilis na kinukuha ang kanyang telepono. Mirela, wala na tayong oras. Kung hindi natin mapipigilan ang board meeting bukas ng 8:00 ng umaga, legal na makukuha ni Vergara ang bahagi ng kumpanya ng lolo mo. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, hindi ang liwalag ng araw ang unang nagpapainit sa ating ginaw, kundi ang kamay ng isang taong nakahandang humawak sa atin nang walang hinihinghing kapalit. Tahimik ang loob ng kotse habang binabagtas nila ang daan pabalik sa mansyon. Nakatitig si Mirela sa labas ng bintana kung saan ang mga patak ng ulan ay patuloy na gumagapang sa bubog. Ang kanyang mga kamay ay nanghinginig pa rin mula sa panghingilabot sa narinig kay Mr. Vergara. Isang mainit na tasa ng kape ang dahan-dahang inabot ni Caleb sa kanya. Inumin mo ito, Mirela. Kailangan mong kumalma. Kinuha ni Mirela ang tasa. Nang magdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Salamat, Attorney Caleb. At pasensya ka na sa mga nakita mo kanina. Napakagulo ng pamilyang kinagisan ko. Bahagyang ngumiti si Caleb, isang ngiting punong-puno ng pag-unawa. Huwag kang humingi ng paumanhin. At pakiusap, Caleb na lang ang itawag mo sa akin kapag tayo lang dalawa. Hindi mo kailangang maging formal. Tumingin si Mirela sa malalalim na mata ng abogado. Bakit napakabuti mo sa akin? Hindi mo naman ako kilala nung una? Ipinatong ni Caleb ang kanyang kamay sa ibabaw ng balat ng upuan. Ilang pulgada lamang ang layo sa kamay ni Mirela. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Mirela. Isa rin akong ulila. Lumaki ako sa ampunan na walang kilalang pamilya hanggang sa kunin ako ni Don Mateo at pinag-aral ng batas. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa sa mundo at alam ko ang sakit ng ipagkait sa iyo ang katotohanan. Naramdaman ni Mirela ang matinding emosyon sa mga salita ni Caleb. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng isang taong nakakaintindi sa lalim ng kanyang sugat nang hindi siya hinuhusgahan. Ang tunay mong ina. Si Lilia. Pabulong na patuloy ni Caleb habang nakatitig sa dalaga. Pumawaw siya ilang taon pagkatapos kang mawala dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit bago siya mamatay, nag-iwan siya ng isang lihim na talaarawan at isang vault sa bangko. Ang sabi ni Don Mateo, ikaw lamang ang may kakayahang mabukas niyon. Nanginig ang labi ni Mirela sa banggit ng pangalan ng kanyang tunay na ina. Si Inang Lilia, minahan niya pala ako. Minahal ka niya ng higit pa sa kanyang sariling buhay, Mirela. Malamig, ngunit buong pusong sagot ni Caleb. At bukas, sa emergency board meeting ng 8:00 ng umaga, ipaglalaban natin ang lahat ng iniwan niya para sa iyo. Pagdating sa mansyon, mabilis na pumasok sina Mirela at Caleb sa opisina ni Don Mateo. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang malaking upuan. Hawak ang mga lumang dokumento ng kumpanya. Lolo, nalaman po namin na gagamitin ni Vergara ang mga peking papel na ibinenta ni Ising para kumuha ng 30% ng shares bukas. Ulat ni Caleb. Kumunot ang noo ni Don Mateo. Hayaan natin siyang pumasok sa bitag. Sa oras na ipresenta niya ang mga papel na yon sa harap ng board, agad siyang aarestuhin ng mga pulis sa kasong pagnanakaw at falsification. Ngunit inilabas ni Caleb ang isang kopya ng dokumentong nakuha ng kanyang investigador mula sa opisina ni Vergara. May problema, Don Mateo. Hindi lang lumang birth certificate ang hawak ni Vergara. May hawak siyang panpanibagong deed of assignment na may pirma ni Lilia. Isang pirma na ginawa di umano 20 taon na ang nakalilipas. Lumapit si Mirela sa mesa at tiningnan ang pirma sa papel. Sa unang tingin, mukha itong legal at lumang-luma. Ngunit nang titigan niyang mabuti ang particular na kurba, sa huling titik ng pangalan, nanlamig ang kanyang dugo. Hindi kay Inang Lilia ang pirmang ito. Pabulong na sabi ni Mirela, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Caleb sa kanya. Paano mo nalaman? Tumingala si Mirela. Ang kanyang muka ay namumutla habang tumatagaktak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dahil ang kurbang ito,
Ang natatanging paraan ng pagsulat ng titik na ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Nakikita ko ito araw-araw sa listahan ng mga resibo sa mansyong ito. Ang pirmang ito ay hindi gawa ni Vergara o ni Ising. Gawa ito ng mismong matapat na mayordoma ng mansyong ito na si Tia Rosa. Ang bahay na dapat ay kanlungan ng pagmamahal ay maaari palang maging isang kulungan ng mga lihim na luha. At ang taong tinawag mong ina ay siya palang unang magbebenta sa iyong kaluluwa. Bago sumikat ang araw ng kasunod na umaga, nagpasya si Mirella na magtungo muli sa lumang bahay ni Ising. Kahit pinigilan siya ni Caleb dahil sa panganib, matindi ang paninindigan ng dalaga. Kailangan niyang makakuha ng tiyak na ebidensya tungkol sa ugnayan ni Tia Rosa at ni Ising bago magsimula ang emergency board meeting sa hotel. Isinuot muli ni Mirella ang kanyang lumang damit at pumasok sa mababang pintuan ng bahay. Sinalubong siya ni Ising na may hawak na basahan at walis. Oh, nagbalik ang palamunin! Sigaw ni Ising habang nakapamaywang. Ano, gutom ka na? Akala ko ba nakakita ka na ng bagong tagapagpakain mo? Nay, nandito po ako para kunin ang iba ko pang lumang gamit. Pabulong na sagot ni Mirella, habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. At pakiusap po, huwag niyo nang ituloy ang pakikipag-usap kay Mr. Vergara. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Ising, sabay hagis ng basahan sa mukha ni Mirella. Makisawsaw ka pa! Kung gusto mong kumain ngayong umaga, lumuhod ka riyan at linisin mo ang buong sahig. Pagkatapos niyan, bibigyan kita ng 5 piso pambili ng tinapay. Tahimik na lumuhod si Mirella sa malamig at maruming semento. Habang nagpupunas siya ng sahig sa paanan ni Ising, pilit niyang pinipigilan ang patak ng kanyang mga luha. Ang bawat pagkuskus niya sa semento ay tila pagpapakumbaba ng kanyang lumang pagkatao bago ang nalalapit na pagsabog ng katotohanan. Habang busy si Ising sa pag-aayos ng kanyang buhok sa salamin, tumulog ang kanyang cellphone. Inilagay ito ni Ising sa kanyang tainga ng may malaking ngiti. Hello, Rosa? Oo, nakahanda na ang lahat, malakas na sabi ni Ising sa telpono. Hindi na mamalayan nakikinig si Mirella mula sa ilalim ng lamesa. Siguraduhin mo lang na makukuha natin ang kalahati ng pera bukas pagkatapos maipresenta ni Vergara ang mga papel. Kapatid pa rin kita, Rosa, kaya huwag mo akong dodoblehin sa partihan. Nanlamig ang buong katawan ni Mirella. Si Tia Rosa, ang mayordoma ng mansyon, ay kapatid pala ni Ising. Silang dalawa ang nagplano ng pagnanahaw sa kanya noong sanggol pa siya upang magkaroon ng panghabang buhay na pananalapi mula sa pamilya De Leon. Bago pa man makatayo si Mirella, bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Vergara, nakasuot ng mamahaling suit at may hawak na malaking envelope. Nang makita si Mirella na nakaluhod sa sahig at nagpupunas ng dumi, humalahak ito ng malakas. Tingnan mo nga naman, ang dating supervisor ng Hotel De Leon na yon ay mukhang asong nagmamakaawa sa sahig, pang-aasar ni Mr. Vergara, sabay sipa ng bahagya, sa timba ng tubig malapit kay Mirella. Tumapon ang maruming tubig sa skirter ng damit ng dalaga. Vergara, narito ka na pala, masayang salubong ni Ising. Nakuha mo na ba ang huling dokumento mula kay Rosa? Nasa akin na ang lahat, Ising, sagot ni Vergara habang inilalapag ang envelope sa ibabaw ng lamesa. Bukas ng 8:00, kontrolado ko na ang board. At pagkatapos nyon, gagamitin ko ang bagong kapangyarihan ko para ipagiba ang buong barangay na ito para tayuan ng bagong parking lot ng hotel. Napatigil si Ising. Ano? Ipagigiba mo ang bahay namin? Hindi ba't nangako ka na bibigyan mo kami ng bagong kondo? Umasa ka sa wala, matandang sakim. Malamig na tawa ni Vergara habang kinukuha muli ang envelope. Ginamit ko lang kayo ni Rosa para makuha ang shares. Pagkatapos ng meeting bukas, tapos na kayong lahat. Sa gitna ng pagmamadali ni Vergara na lumabas, may isang pirasong papel na nadulas mula sa kanyang envelope at nahulog sa ilalim ng lamesa. Isang lihim na kontrata ng demolition order na may peking pirma
ng pamilya De Leon. Mabilis na itinago ni Mirela ang papel sa loob ng kanyang damit habang nag-aaway sina Ising at Vergara sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaluhod. Pinadpagan niya ang kanyang damit at itinuwid ang kanyang likod. Tumingin si Mirela kay Ising na ngayon ay namumutla sa takot dahil sa pagtataksil ni Vergara. Ang dating awa sa mga mata ni Mirela ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matatag na katapangan. Iyan ba ang halaga ng pagbebenta mo sa akin, Nay? Mahinang tanong ni Mirela. Ang makipagkampanya sa isang taong sisira rin sa sarili mong buhay? Manahimik ka, Mirela. Wala kang alam. Sigaw ni Ising. Ngunit may halong takot sa kanyang boses. Humarap si Mirela sa pinto at lumakad palabas ng taas, no? Ang mga araw ng kanyang pagiging alila at victim ay natapos na sa oras na iyon. Habang naghihintay si Caleb sa dulo ng kanto sa loob ng kotse, dahan-dahang binuksan ni Mirela ang pinto ng sasakyan at inabot ang papel sa abogado. Caleb? Malamig na wika ni Mirela habang nakatitig sa gusali ng Hotel de Leon sa kalayuan. Ihanda mo na ang lahat. Bukas ng 8:00 ng umaga, hindi lang natin babawiin ang kumpanya. Patutunayan natin sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng ganti ng isang pinalayas na anak. Ang tunay na paghilom ay hindi nagsisimula sa paghihigante, kundi sa tahimik na sandali kung saan naramdaman mo na may isang taong nakahandang makinabang sa iyong sugat nang walang anumang kapalit. Pagkababa nila mula sa kotse pagkatapos ng tensyon sa lumang barangay, hindi agad ibinalik ni Caleb si Mirela sa malaking mansyon ng mga De Leon. Nakita ng abogado ang matinding pagod at panghinginig sa mga mata ng dalaga. Sa halip na dumaan sa mga sikat na kalsada ng lungsod, pumasok ang sasakyan sa isang tahimik at simpleng eskinita. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na karinderya na naghahain ng mainit na goto at lugaw. Isang lugar na malayo sa marangyang mundo na kinaroroonan nila ngayon. Bakit tayo narito, Caleb? Tanong ni Mirela habang nakatingin sa simpleng tindahan. Ngumiti si Caleb habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Dahil alam kong hindi ka pa nakakakain at alam kong sa lugar na tulad nito, mas makakahinga ang puso mo. Umupo sila sa isang simpleng wooden bench sa surok ng karinderya. Nag-order si Caleb ng 2 bowl ng mainit na lugaw na may itlog. Habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, ang simpleng amoy ng pagkain ay tila nagdala ng ginhawa sa pagod na pagkatao ni Mirela. Dito ako madalas kumain nung nag-aaral pa ako ng batas. Pabulong na simula ni Caleb habang nakatitig sa kanyang bowl. Bago ako naging abogado ni Don Mateo, isa lang akong batang inabandona sa pintuan ng simbahan. Walang pangalan, walang pamilya. Napatigil si Mirela sa paghawak ng kutsara. Patawad, Caleb, hindi ko alam. Inilabas ni Caleb ang isang maliit at kupas na munting krus na gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa at ipinakitang maingat kay Mirela. Ito lang ang tanging gamit na natira sa akin. Sa buong buhay ko, akala ko rin wala akong halaga. Akala ko rin kasalanan ko kung bakit ako itinapon. Kaya nung makita kita sa ulan noong gabi na yon, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Dahan-dahang inabot ni Caleb ang kamay ni Mirela na nakapatong sa lamesa. Hinawakan niya ito ng banayad, isang simpleng paghawak ngunit punong-puno ng init, paggalang at proteksyon. Mirela, ang mga taong tulad natin ay nasugatan ng nakaraan. Ngunit hindi ibig sabihin yon ay hahayaan nating ang sugat na yon ang magtakda ng ating hinaharap. Seryosong wika ni Caleb habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Kasama mo ako. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Naramdaman ni Mirela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang mabilis na tibok ng takot, kundi ang mainit na pintig ng isang pusong dahan-dahang natututong magtiwala muli. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gitna ng lahat ng dusa, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Salamat, Caleb. Mahinang sagot ni Mirela habang bahagyang pinipiga ang kamay ng abogado. Dahil sa iyo,
natututo akong huwag matakot. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sila sa mansyon upang ihanda ang mga huling detalye para sa emergency board meeting bukas ng 8:00 ng umaga. Pumasok si Caleb sa kanyang silid-aklatan habang si Mirela naman ay kasama ni Don Mateo sa sala. Habang binabasa ni Caleb ang mga legal na dokumento sa kanyang laptop, biglang tumunog ang kanyang pribadong linya ng teleponyo. Isang lihim na investigador ang tumatawag. Isinagot ni Caleb ang tawag at inilagay sa kanyang tainga. Ano ang balita? Attorney Caleb, may nakuha kaming napakahalagang ulat mula sa lumang records ng ospital 20 taon na ang nakalilipas. Mabilis at seryosong boses ng investigador sa kabilang linya. Hindi lang basta pagnanakaw ng sanggol ang nangyari kay Ma'am Mirela. Kumunot ang noo ni Caleb habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Anong ibig mong sabihin? Binayaran sina Ising at Tia Rosa ng 1,000,000 piso 20 taon na ang nakalilipas para itapon at patayin ang sanggol na si Mirela. Sagot ng investigador. At ang nagbayad sa kanila ay hindi si Mr. Vergara. Ang taong nag-utos ng pagnanakaw ay isa sa mga kasalukuyang miyembro ng Board of Directors ng Hotel de Leon na uupo sa meeting bukas ng umaga. Nanlamig ang buong katawan ni Caleb. Ang banta pala ay mas malalim at mas delikado kaysa sa inakala nila. Hindi lang ito simpleng kasakiman ng isang manager at ang isang pamilya. Isa itong malaking pagtataksil mula sa mismong loob ng kumpanya. Tumingin si Caleb sa pinto ng silid, kung saan naroon si Mirela na tahimik na nakikipag-usap kay Don Mateo. Walang kamalay-malay na bukas ng umaga ay haharapin niya ang mismong taong nagtangka sa kanyang buhay noong siya ay sanggol pa lamang. Ang lugar kung saan ka pinalayas at ipinahiya ay maaari ding maging entablado ng iyong muling pagbangon. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa matinding galit, kundi sa kahinahunan ng isang pusong alam ang kanyang tunay na halaga. 7:30 ng umaga. Ang marangyang lobby ng Hotel de Leon ay punong-puno ng mga taong abala sa kani-kanilang trabaho. Ang mga ilaw na gawa sa kristal ay nagbibigay ng makinang na liwanag sa makintab na sahig. Ang sahig, kung saan 2 araw pa lamang ang nakalilipas, ay nakaluhod si Mirela habang pinapalayas ni Mr. Vergara. Sa pagkakataong ito, pumasok si Mirela sa lobby na kasama si Caleb. Nakasuot ang dalaga ng isang simpleng itim na corporate suit, malaking salamin sa mata, at isang scarf na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Nagpanggap siya bilang formal na legal assistant ni Caleb upang makapasok ng walang nakakapansin bago ang pagsisimula ng board meeting sa ika-20 palapag. Habang naglalakad sila patungo sa executive elevator, nakita ni Mirela si Mr. Vergara sa gitna ng lobby. Nakasuot ito ng pinakamahal nitong suit at may nakalolokong ngiti sa muka habang pinagagalitan ang isang baguhang receptionist. Ano ba? Hindi mo man lang kayang ayusin ang talaan ng mga bisita. Sigaw ni Mr. Vergara sa batang babae na umiiyak na sa takot. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa trabaho tulad ng walang silbing si Mirela. Nang marinig ng dalaga ang kanyang pangalan, tumigil si Mirela sa paglalakad. Ang kanyang dibdib ay kumipot sa galit, ngunit dahan-dahang hinawakan ni Caleb ang kanyang braso upang paalalahanan siya na magpakalame. Sa halip na umiwas, dahan-dahang lumapit si Mirela sa talahanayan ng receptionist at tinulungang pulutin ang mga papel na nahulog sa sahig. Huwag kang matakot, pabulong na wika ni Mirela sa umiiyak na staff habang inaabot ang mga papel. Hindi habang buhay na mamumuno ang mga taong gumagamit ng takot para mang-alipin. Tumingin ang batang receptionist kay Mirela. Kahit nakatago ang mukha ng dalaga sa likod ng salamin, naramdaman nito ang isang uri ng init at pag-asa na mabilis na nagpatahimik sa kanyang pag-iyak. Napansin ni Mr. Vergara ang paglapit ni Caleb at ng kanyang kasama. Humarap ang manager sa abogado habang nakataas ang kanyang baba. Attorney Caleb! Malakas at aroganteng bate ni Mr. Vergara. Nandito ka na pala.
Handa ka na bang makitang matalo ang lolo mo sa sarili niyang kumpanya? Pagkatapos ng meeting ngayong umaga, ako na ang bago niyong vice chairman. Malamig at kalmado ang naging tugon ni Caleb. Ang kasakiman, Mr. Vergara, ay parang isang mataas na tore. Mas mataas ang aakyatin mo, mas matindi ang pagbagsak mo sa lupa. Humalahak si Mr. Vergara. Poetic words! Pero ang mga papel na hawak ko ang magpapasya bukas, hindi ang mga salita mo. Baling ni Mr. Vergara sa kasama ni Caleb. Tinitigan niya ang babaeng nakasalamin mula ulo hanggang paa. May kakaibang pamilyar sa tindig at hugis ng mukha nito na nagdulot ng bahagyang pagtataka sa kanyang isipan. Sino itong kasama mo? Mukhang hindi bagay sa hotel na ito ang simpleng assistant mo. Siya ang legal consultant na magpapabagsak sa'yo ngayong araw. Sagot ni Caleb, sabay pahiwatig kay Mirella na pumasok na sa loob ng elevator. Pumasok silang tatlo sa loob ng executive elevator kasama ang 2 security guard. Habang dahan-dahang umaakyat ang elevator, patungo sa ika-20 palapag, napakahigpit ng katahimikan sa loob. Tinitigan ng maigi ni Mr. Vergara si Mirella mula sa salamin ng elevator. Mag-ingat ka, miss. Kung sino ka man, siguraduhin mong tama ang pinipili mong kakampi. Dahil sa biglaang pagpreno ng elevator sa ika-15 palapag, bahagyang naoperan si Mirella. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalis ang kanyang malaking salamin sa mata at nadulas ang scarf mula sa kanyang leeg. Bumagsak ang salamin sa sahig. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Mirella. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa refleksyon ng salamin, nanlaki ang mga mata ni Mr. Vergara. Ang kulay sa kanyang mukha ay mabilis na naglaho habang napaatras siya sa matinding gulat. Ikaw? Utal at pautal-utal na sigaw ni Mr. Vergara habang itinuturo ang dalaga. Mirella, paano ka nakapasok dito? Tumingin si Mirella ng diretso sa mga mata ng lalaking nagpahirap sa kanya. Wala ng luha, wala ng takot. Isang malamig at matatag na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nagbubukas ang pinto ng elevator sa ika-20 palapag. Magandang umaga, Mr. Vergara. Mahinahong wika ni Mirella. Handa ka na bang makipagkilala sa bagong may-ari ng Hotel de Leon? Ang pinakamatinding uri ng pang-aabuso ay hindi ang pisikal na sakit, kundi ang paggamit ng salitang pagmamahal upang pilitin kang tanggapin ang iyong sariling pagkawasak. Sa loob ng napakalaking boardroom sa ika-20 palapag ng Hotel de Leon, ang katahimikan ay tila isang bumbang naghihintay na sumabog. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Don Mateo. Sa kanyang kanan ay si Caleb, at sa kanyang kaliwa, sa upuang nakalaan para sa pangunahing tagapagmana, ay si Mirella. Nakatingin ang 12 miyembro ng Board of Directors kay Mirella. Ang kanyang tindig na yon ay wala ng bahid ng duwag na empleyada. Nakasuot siya ng isang simpleng eleganteng damit na pinalalabas ang kanyang natural na kagandahan at dignidad. Pumasok si Mr. Vergara sa silid na, namumutla, at pinawawisan ng matindi. Sa likod niya ay pumasok sina Nanay Ising at Rico, nakasuot ng mga tila mamahaling damit, ngunit halatang hindi bagay sa kanila. Punong-puno ng kayabangan ang mga mukha. Vergara, bakit narito ang basurerang yan? Sigaw ni Ising habang itinuturo si Mirella sa gitna ng silid. Bakit nakaupo ang palamunin na yan sa gitna ng mga mayayaman? Hindi nakapagsalita si Mr. Vergara. Ang kanyang mga kamay na hawak ang envelope ng mga dokumento ay nanginginig. Lumapit si Ising kay Mirella habang galit na galit ang mukha. Ginamit niya ang pamilyar na boses ng pananakot at pangmamanipula na ginagamit niya sa loob ng 20 taon. Mirella, napakasama mong bata ka! Sigaw ni Ising sa harap ng lahat ng miyembro ng board. Inalagaan kita mula noong sanggol ka pa. Pinakain kita, binigyan ng tirahan, tapos ngayon, makikipagsabuatan ka sa ibang tao para takasan ang mga utang natin? Utang mo sa akin ang buhay mo.
Tumingin si Mirela sa babaeng itinuring niyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ang purong sakit na dati ay nagpapaiyak sa kanya ay pinalitan na ngayon ng isang malalim at malamig na pag-unawa sa katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Mirela mula sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Ising ng diretso sa mga mata. Wala akong utang sa iyo, Ising. Mahinang wika ni Mirela. Ngunit ang bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Dahil sa loob ng 20 taon, binayaran ko na ang bawat subo ng kanina ibinigay mo. Ibinigay ko ang buong sweldo ko, ang kabataan ko, at ang mga pangarap ko, habang ikaw at si Rico ay nabubuhay sa aking pawis. Walang hiya ka! Sigaw ni Ising habang akmang sasampalin si Mirela. Ako ang nagpalaki sa iyo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay sa akin. Bago pa man dumampi ang kamay ni Ising sa mukha ni Mirela, mabilis na humarang si Caleb at hinawakan ang braso ng matanda. Subukan mong saktan ang kliyente ko at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan. Attorney Caleb, huwag kang makialam, singit ni Mr. Vergara habang inilalapag ang kanyang mga dokumento sa mesa. May hawak akong legal na deed of assignment. Ang tunay na ina ni Mirela na si Lilia De Leon ay inilipat sa akin ang 30% ng kumpanya bago siya mamatay. Ang pamilya ni Ising ang legal na humahawak ng panig ko. Lumapit si Caleb sa harap ng board at inilabas ang kanyang laptop. Mga miyembro ng board, ang dokumentong hawak ni Mr. Vergara ay isang malaking peke. At mayroon kaming ebidensya. Pinindot ni Caleb ang isang button sa kanyang laptop. Ang audio recording mula sa pag-uusap ni Ising at ng mayordomang si Tia Rosa sa Chapter 6 ay dumaragundong na tumunog sa mga speaker ng silid. Hello, Rosa? Siguraduhin mo lang na makukuha natin ang kalahati ng pera bukas pagkatapos maipresenta ni Vergara ang mga papel. Kapatid pa rin kita, Rosa. Napatigil ang buong board. Ang mga mukha ng mga miyembro ay napuno ng matinding pagkagulat at galit. Namutla si Ising, habang si Mr. Vergara ay napaatras at pilit na itinatang-i ang narinig. Hindi totoo yan. Peke ang recording na yan, sigaw ni Mr. Vergara. Hindi peke iyan, Vergara, malamig na wika ni Don Mateo, habang tumatayo mula sa kanyang upuan. At ang pulisya ay naghihintay na sa labas para arestuhin kayo sa kasong forgery at pagnanakaw. Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, at naghahanda na ang mga miyembro ng board na iboto ang pagpapatasi kay Vergara, isang lalaking nakaupo sa madilim na sulok ng mesa ang dahan-dahang tumayo. Si Direktor Sandoval, ang pinakamayamang miyembro ng board pagkatapos ni Don Mateo. Sandali lang. Malamig na wika ni Director Sandoval habang inilalabas ang isang panibagong legal na sulat. Hindi pwedeng magdesisyon ang board na yon. Dahil hawak ko ang isang sertipikasyon mula sa ospital na nagpapatunay na si Don Mateo ay hindi na kwalipikadong mamuno dahil sa kanyang malalang kondisyon sa puso at pag-iisip. At bilang Vice Chairman, iniuutos ko sa security na ilabas sina Don Mateo at Mirela sa gusaling ito na yon din. May mga sugat na hindi nagmumula sa kutsilyo o bala, kundi sa aksidenteng pagtuklas na ang taong itinuring mong kapatid sa loob ng maraming taon ay siya palang nag-aabang sa iyong huling paghinga. Sa gitna ng sigaw ni Director Sandoval, napatigil ang buong boardroom. Tumingin si Don Mateo sa matagal na niyang kasosyo sa negosyo. Ang gulat at sakit sa mga mata ng matanda ay pinalitan ng matinding pamumutla. Sandoval, pati ikaw? Utal at hirap na wika ni Don Mateo habang hawak ang kanyang dibdib. Dahan-dahang napaluhod ang matanda sa tabi ng mesa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw at sa isang iglap ay tuluyan siyang bumagsak sa marangyang carpet ng silid. Lolo! Sigaw ni Mirela habang mabilis na dumatay sa sahig para hawakan ang ulo ng matanda. Lolo! Gumising kayo! Caleb, tulungan mo ako! Naging gulo ang buong silid. Sa halip na tumulong, tinake advantage ni Direktor Sandoval ang pagkakataon. Mga miyembro ng board, nakita nyo naman, hindi na kayang mamuno ni Don Mateo.
Bilang vice chairman, pansamantalang ako ang hahahawak ng kumpanya. Inakay ni Caleb ang medical team na mabilis na pumasok sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, idinirekta ni Caleb ang pagdadala kay Don Mateo sa pinakamalapit na ospital, habang pilit na humaharang ang mga security guard na inutusan ni Sandoval. Sa loob ng ambulansya, hawak-hawak ni Mirela ang malamig at nanginginig na kamay ng kanyang lolo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na pumapatak sa basang mukha ng matanda. Lolo, pakiusap. Huwag niyo po akong iiwan. Umiiyak na pakiusap ni Mirela. Nayan ko lang po kayo nahanap. Huwag niyo po akong iwang mag-isa. Pagdating sa St. Jude Hospital, mabilis na isinugod si Don Mateo sa intensive care unit. Ngunit bago pa man makalapit si Mirela sa pinto ng ICU, dalawang malalayong kamag-anak ng mga De Leon, mga taong bingayaran ni Sandoval, ang humarang sa kanya. Manahimik ka dyan! Sigaw ng isang matandang babae na nakasalamin, ang tita ni Mirela sa malayo na si Doña Helen. Sino ka ba sa tingin mo? Isang pulubi mula sa kalsada na biglang nagpanggap na apo. Wala kang karapatang lumapit kay Don Mateo. Dagdag pa ng anak nitong si Julian habang marahas na itinutulak si Mirela palayo sa pinto. Gusto mo lang makuha ang pamana ng matanda. Napaatras si Mirela at napasandal sa malamig na pader ng hallway. Ang sakit ng mga salitang yon ay muling nagpaalala sa kanya ng kanyang lumang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Apo ako ni Gabriel de Leon, matatag na wika ni Mirela habang pinapahid ang kanyang mga luha. At wala kayong karapatang pigilan ako sa pagbabantay sa lolo ko. Kapal ang mukha mo! Sasampalin na sana ni Doña Helen si Mirela. Ngunit mabilis na dumating si Caleb at hinawakan ang kamay ng matanda. Subukan mong hawakan si Ma'am Mirela at ipapakulong kita sa kasong assault. Malamig at matatag na utos ni Caleb habang inilalabas ang isang formal na legal na dokumento mula sa kanyang bag. Hawak ko ang Special Power of Attorney at Medical Healthcare Proxy na nilagdaan ni Don Mateo bago mangyari ito. Si Mirela lamang ang may legal na karapatang magdesisyon para sa kalusugan at ari-arian ng lolo niya. Namutla sina Doña Helen at Julian. Napaatras sila habang galit na nakatitig kay Caleb. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang punong doktor. Ang mukha nito ay punong-puno ng matinding pag-aalala. Dok, kumusta po ang lolo ko? Mabilis na tanong ni Mirela. Umiling ang doktor. Nasa kritikal na kondisyon si Don Mateo. Nagkaroon siya ng severe internal bleeding dahil sa pagtaas ng presyon ng kanyang dugo. Kailangan natin ng agarang blood transfusion sa loob ng 2 oras. Kung hindi ay titigil ang kanyang puso. Nanlamig si Mirela. Gamitin niyo po ang dugo ko. Ako ang apo niya. Tumingin ang doktor sa kanyang record. Naisip na namin yan, Miss Mirela. Ngunit si Don Mateo ay may napakabihirang blood type, ang AB negative. At ayon sa aming database, ang tanging taong may katugmang dugo na nakatala sa lungsod na ito ay ang babaeng nagngangalang Ising. Napatigil sina Mirela at Caleb. Ang tanging taong pwedeng magligtas sa buhay ni Don Mateo ay ang mismong babaeng nagtaksil at nagbenta kay Mirela, si Ising, na sa mga oras na ito ay nagtatago kasama si Direktor Sandoval. Ang dugo ng isang tunay na ina ay nagbibigay ng buhay nang walang hininging kapalit. Ngunit ang dugo ng isang taong walang kaluluwa ay nagiging isang sandata ng pananamantala. Hindi nag-aksaya ng panahon sina Caleb at Mirela. Gamit ang abogado ang kanyang mga koneksyon sa kipulisan, mabilis nilang matunton ang kinaroroonan ni Ising at ng kanyang anak na si Rico. Isang murang motel sa gilid ng lungsod kung saan sila nagtatago pagkatapos silang itapon at takasan ni na Director Sandoval at Mr. Vergara nang walang ibinigay na kahit isang piso. Pagpasok ni na Mirela at Caleb sa maliit at madilim na silid ng motel, nakita nila si Ising na balisa habang si Rico ay nakatunganga sa sulok. Mirela? Sigaw ni Ising habang napaatras sa gulat.
Paano niyo kami nahanap? Huwag kayong lalapit! Tumingin si Mirela sa babaeng nagpahirap sa kanya. Ising, kailangan namin ang dugo mo. Nasa kritikal na kondisyon ang lolo ko sa ospital. Ikaw lang ang may katugmang dugo na pwedeng magligtas sa kanya. Isang mapait at galit na tawa ang pinakawala ni Ising. Magliligtas? Bakit ko ililigtas ang matandang yan? Dahil sa kanya at sayo, niloko kami ni Sandoval. Wala silang ibinigay na pera sa amin. Nagkakamali ka, Ising. Malamig na singit ni Caleb. Ginamit lang kayo ni Sandoval. At sa oras na mamatay si Don Mateo, kayo ni Rico ang isusunod nilang ipapatay para walang makapagsalita tungkol sa ginawa ninyo 20 taon na ang nakalilipas. Namutla si Ising sa narinig. Ang takot sa kanyang muka ay hindi maitatago. Sabihin mo sa akin ang katotohanan, Ising, pakiusap ni Mirela, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Inagaw mo ba talaga ako sa ospital noong sanggol pa ako? Tumingin si Ising kay Mirela. Sa harap ng panganib sa kanyang sariling buhay, tuluyan nang nawala ang kanyang mga kasinungalingan. Sigaw ni Ising na may halong galit at inggit. Inagaw kita sa St. Jude Hospital 20 taon na ang nakalilipas. Binayaran ako ng tauhan ni Sandoval ng $250,000 para itapon ka sa ilog. Pero hindi ko ginawa. Ginawa kitang katulong sa bahay para may palamunin ako at may kukuha ng sweldo para sa amin. Ang bawat salitang iyon ay tila isang dambuhalang pamalo na dumurog sa nahuhuling bahagi ng pusong may pag-asa pa kay Mirela. Ang babaeng itinuring niyang ina ay hindi lang pala naging kedyam sa kanya. Ito pala ang taong sumira sa buong buhay at pamilya niya para sa pera. Pumikit si Mirela ng mahigpit. Pinalabas niya ang huling patak ng luha para sa kanyang nakaraan. Ibibigay mo ang dugo mo para sa lolo ko, Ising. Wika ni Mirela sa isang malamig at napakatatag na boses. At kapalit niyon, hindi ko kayo ipapakulong ni Rico ngayon. Bibigyan kita ng sapat na pera para makalayo sa lungsod na ito bago kayo balikan ni Sandoval. Gulat na tumingin si Ising sa kanya. Talaga? Bibigyan mo kami ng pera? Pera lang ang mahalaga sa'yo, di ba? Sagot ni Mirela habang nakatitig sa mga mata ng matanda. Iyan ang halaga ng iyong kaluluwa. Kaya kunin mo ang pera at iligtas mo ang lolo ko. Dahil sa takot kay Sandoval at sa labis na kasakiman sa pera, pumayag si Ising. Mabilis silang sumakay sa kotse ni Caleb upang bumalik sa St. Jude Hospital. Ngunit pagdating ng kanilang sasakyan sa madilim na basement parking ng ospital, bago pa man sila makalabas ng pinto, 2 itim na van ang mabilis na humarang sa harap at likod ng kotse ni Caleb. Bumukas ang mga pinto ng mga van at bumaba ang 4 na lalaking nakaitim at may hawak na mga patalim at bakal. Tauhan ni Direktor Sandoval. Mirela, manatili ka sa loob. Sigaw ni Caleb habang mabilis na kinukuha ang kanyang baril sa compartment at ibinababa ang lock ng mga pinto. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Sandoval sa bintana ng kotse habang tumatawa ng masama. Attorney Caleb, ibaba mo ang bintana! Iniutos ni Director Sandoval na dalhin sa kanya si Mirela at siguraduhin hindi makakatuntong sa ECU ang matandang si Ising. Kapag inalis mo sa isang tao ang lahat ng kanyang kinatatakutan, wala nang anumang sandata ang pwedeng gumiba sa kanyang paninindigan. Ang babaeng dating umiiyak sa ilalim ng ulan ay wala na. Sa loob ng lock na kotse sa madilim na basement parking, naghahari ang matinding takot ni Ising at Rico. Naghihiyaw si Ising habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang tainga, samantalang si Rico ay pilit na nagtatago sa ilalim ng upuan. Ngunit si Mirela ay nanatiling tahimik. Walang luha sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ng diretsyo ang lalaking nakatayo sa labas ng bintana na may hawak na bakal. Mirela, manatili ka lang sa likod. Malamig ngunit matatag na pakiusap ni Caleb habang mabilis na pinipindot ang numero ng kapulisan sa kanyang telpono. Sa halip na matakot, ibinaba ni Caleb ang tuloy-tuloy na diin sa busina ng sasakyan. Ang malakas at tuloy-tuloy na tunog
ay umaalingaw-ngaw sa buong nakakulong na espasyo ng basement parking na agad na nakakuha ng atensyon ng mga security guard ng ospital at ng mga taong nasa malapit. Kasabay nito, buong lakas na itinaas ni Caleb ang alarm transmitter ng ospital na nakakonekta sa kanyang telepono. Sa loob lamang ng ilang sandali, narinig ang mabilis na footstep ng mga armadong gwardiya ng ospital na mabilis na bumababa sa hagdanan. "Mabilis! May mga pulis!" Sigaw ng pinuno ng mga tauhan ni Sandoval. Dahil sa takot na mahuli, mabilis na nagtakbuhan ang mga tauhan ni Sandoval pabalik sa kanilang mga itim na van at mabilis na humarurot palabas ng basement. Nang makalayo ang banta, mabilis na binuksan ni Caleb ang pinto. Hinawakan ni Mirela ang braso ni Ising at pilit itong itinayo mula sa kotse. "Tayo, Ising!" Malamig na utos ni Mirela. "Iligtas mo ang lolo ko kung gusto mong makalabas ng buhay sa lungsod na ito." Wala nang nagawa si Ising, kundi ang sumunod. Mabilis silang umakyat sa intensive care unit sa tulong ng mga gwardiya. Agad na pinalitan ng mga doktor ang mga tubo at sinimulan ang emergency blood transfusion para kay Don Mateo. Sa loob ng 2 oras na paghihintay sa labas ng kwarto, walang sinuman ang nagsasalita. Nakaupo si Ising sa sulok habang nanginginig ang mga kamay, samantalang si Mirela ay nakatayo sa tabi ng salamin ng ICU nakatitig sa kanyang lolo. Dahan-dahan, ang mga monitor sa loob ng silid ay nagpakita ng pagbabalik ng normal na tibok ng puso ni Don Mateo. Ang kulay sa mukha ng matanda ay unti-unting bumalik. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor na may ngiti sa mga labi. Naging matagumpay ang blood transfusion. Ligtas na si Don Mateo. Nakahinga ng maluwag si Mirela. Lumapit siya sa tabi ng kama ng kanyang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Don Mateo ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ng dalaga. "Mirela, aking apo." Mahinang pabulong ng matanda. "Aking Lilia." "Lolo, narito po ako. Ligtas na po kayo." Umiiyak na sagot ni Mirela habang hinahalikan ang kamay ng matanda. Inabot ni Don Mateo mula sa kanyang leeg ang isang maliit na gintong susi at inilagay ito sa palad ni Mirela. "Gagamitin ito bukas para sa Grand Gala ng Hotel de Leon," mahinang wika ni Don Mateo. Susubukan ni Sandoval na ibenta ang kumpanya bukas ng gabi sa mga dayuhan. Gamitin mo ang susi na ito para buksan ang vault sa ballroom at kunin ang tunay na testamento ng iyong ina. Bago pa man makapagsalita si Mirela, tumakbo si Caleb, pumasok sa silid habang hawak ang kanyang tablet, kung saan nakabasag ang isang live news broadcast mula sa radyo at telebisyon. "Mirela, Don Mateo?" Naglabas na ng opisyal na anunsyo si Direktor Sandoval. Seryosong wika ni Caleb. Inihayag niya na gaganapin ang Grand Gala bukas ng gabi sa mismong ballroom ng Hotel de Leon. Doon niya formal na ibebenta ang 70% ng shares ng kumpanya sa isang dayuhang syndicate. Tumingin si Mirela sa gintong susing hawak niya sa kanyang palad. Ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding determinasyon na harapin ang kanyang huling laban. "Caleb," wika ni Mirela habang nakatitig sa mata ng abogado. "Ihanda mo ang pinakamagandang damit na para sa akin. Bukas ng gabi, pupunta ako sa Grand Gala na iyon. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang reyna ng pamilya de Leon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagkabuo ng iyong mga basag na bahagi, kundi ang pagkakaroon ng isang taong nakatayo sa iyong tabi habang unti-unti mang binubuo ang iyong sarili ng may dignidad." Ilang oras bago ang pagsisimula ng Grand Gala sa Hotel de Leon, nakatayo si Mirela sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid sa mansyon. Tinitigan niya ang kanyang mga daliri. Wala na rito ang maruming dumi ng lumang sahig, ngunit ang mga alaala ng 20 taong pagiging alila ay naroon pa rin sa kanyang isipan. Bumukas ang pinto
at dahan-dahang pumasok si Caleb. May bitbit itong isang malaking kahon na nababalutan ng velvet na tela. Mirella? Mahinahong bati ni Caleb. Isang bagay ang ipinaabot ng lolo mo mula sa ospital. Ito ang damit na isinuot ng iyong inang si Lilia, noong unang beses siyang ipinakilala sa mataas na lipunan. Dahan-dahang binuksan ni Caleb ang kahon. Sa loob nito ay isang napakagandang gaon na kulay emerald green, pinalamutian ng mga makikintab na simpleng kristal. Nang isuot ni Mirella ang damit, tila nagbago ang buong hangin sa silid. Ang dating mahiyain at pinalayas na babae ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang napakagandang reyna na may taglay na matatag na karangalan. Lumapit si Caleb sa likod niya. Hawak ng abogado ang isang kwintas na gawa sa purong perlas. Pahintulutan mo ako. Pabulong na wika ni Caleb. Dahan-dahang itinabi ni Caleb ang buhok ni Mirella mula sa kanyang leeg. Nang dumampi ang malamig na perlas at ang mainit na mga daliri ni Caleb sa balat ng dalaga, naramdaman ni Mirella ang isang mabilis na pintig sa kanyang dibdib. Isang uri ng kuryente na nagdala ng labis na ginhawa at kabog sa kanyang puso. Inayos ni Caleb ang kwinta sa salamin at tinitigan ang refleksyon ni Mirella. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga at matinding pagmamahal. Napakaganda mo, Mirella. Mahinang wika ni Caleb. Ang kanyang boses ay may halong emosyon. Hindi lang dahil sa damit na yan o sa perlas, kundi dahil sa liwanag ng iyong puso. Isang pusong hindi kayang sirain ng kahit anong labis na kasamaan. Tumingin si Mirella sa mga mata ng abogado sa salamin. Natatakot ako, Caleb. Paano kung magkamali ako bukas sa harap ng lahat? Humarap si Caleb sa kanya at hinawakan ang dalawang kamay ni Mirella. Hindi ka magkakamali. At kahit anong mangyari, nakatayo ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan, Mirella. Ipinangako ko yon sa lolo mo at ipinangako ko yon sa sarili ko. Naramdaman ni Mirella ang matinding seguridad sa mga salita ni Caleb. Ang takot na dating lumalamon sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng panatag na pag-asa. 7:00 ng gabi. Ang harapan ng Hotel de Leon ay nagliliwanag sa napakaraming ilaw. Ang pulang karpet ay nakalatag sa hagdanan, kung saan ang mga mamamahayag, negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan ay nagdudumog para sa grand gala. Sa loob ng ballroom, nakatayo si Direktor Sandoval kasama si Mr. Vergara. May hawak na baso ng mamahaling alak habang nakikipag-usap sa mga dayuhang syndicate na bibili ng kumpanya. Mabilis na matatapos ang gabi na ito, Vergara. Nakalolokong wika ni Sandoval. Pagkatapos nitong pirmahan, wala nang magagawa ang matandang si Don Mateo o ang pulubing si Mirella. Sa labas ng hotel, huminto ang isang napakalaking itim na limousine sa tapat ng red carpet. Mabilis na nagunahan ang mga litratista at mamamahayag upang tingnan kung sino ang lalabas. Bumaba si Caleb at binuksan ang pinto ng sasakyan. Inabot niya ang kanyang kamay kay Mirella, ngunit sa gitna ng maraming tao at liwanag sa paligid ng pinto ng hotel, isang lalaking nakatago sa madilim na sulok ng haligi. Si Rico, na may hawak na isang bote ng acid na ibinigay sa kanya ni Mr. Vergara. Ang dahan-dahang lumalapit mula sa likuran ni Mirella, handang isaboy ang lason sa mukha ng dalaga bago pa man siya makatapak sa ballroom. Ang takot ay nawawalan ng bisa sa oras na ang isang tao ay wala ng ibig ipaglaban, kundi ang katarungan ng kanyang nakaraan. Sa sandaling itapak ni Mirella ang kanyang paa sa pulang carpet sa labas ng Hotel de Leon, mabilis na lumabas si Rico mula sa likod ng malaking haligi. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang nakagagagayang bote na naglalaman ng peligrosong chemical. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at pagnanais na sirain ang gabi ni Mirella. "Ito ang nababagay sa iyo, Mirella," sigaw ni Rico, habang mabilis na sumugod patungo sa dalaga. Ngunit bago pa man maikumpas ni Rico ang kanyang braso, mabilis na napansin ni Caleb ang panganib. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ng abogado si Mirella sa kanyang likuran at ginamit ang sariling katawan upang protektahan ang dalaga.
Kasabay nito, mabilis na sumunggab ang dalawang gwardiya ng hotel at pinalagpot ang bote mula sa kamay ni Rico. Bumagsak ang bote sa semento at kumalat ang likido sa karpet na agad na naglabas ng manipis na usok habang sinusunog ang tela. Napaatras si Rico habang mabilis siyang ginapitan at iginapos ng mga pulis sa sahig. Tumingin si Mirela sa kanyang kapatid sa labas ng pinto. Wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na habag para sa taong piniling maging alipin ng kasakiman. Dalhin niyo na siya. Mahinahong utos ni Caleb sa mga pulis. Humarap siya kay Mirela at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Umiling si Mirela habang nakatitig sa mga mata ni Caleb. Ligtas ako dahil sa iyo, Caleb. Maraming salamat. Inayos ni Mirela ang kanyang emerald green na gown, itinayo ang kanyang ulo, at dahan-dahang pumasok sa loob ng malaking bulwagan ng ballroom. Pagtapak pa lamang niya sa pintuan ng ballroom, ang lahat ng pag-uusap at tawanan ng mga bisita ay dahan-dahang naputol. Ang mga mamamahayag ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa kanya. Ang anggunang lakad at nagniningning na dignidad ni Mirela ay nakakuha ng atensyon ng bawat taong naroroon. Sa gitna ng entablado, napatigil si Director Sandoval at si Mr. Vergara. Ang baso ng alak sa kamay ni Mr. Vergara ay halos madulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sandoval, si Mirela. Utal na wika ni Mr. Vergara habang namumutla ang muka. Paano siya nakapasok dito? Nasaan si Rico? Sumigaw si Direktor Sandoval sa microphone sa entablado upang subukang kontrolin ang sitwasyon. Manggagwardiya! Bakit niyo pinapasok ang babae niyan? Lumayas ka rito, palamunin! Wala kang karapatan sa gawaing ito! Hindi natakot si Mirela. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado sa gitna ng maraming bisita. Kasabay si Caleb na may hawak na isang itim na bag ng mga legal na dokumento. Mali ka, Direktor Sandoval. Malakas at malinaw na boses ni Mirela na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ako ang may-ari ng lugar na ito. At ikaw ang walang karapatang magbenta ng kumpanya ng lolo ko. Bumulong ang mga bisita sa paligid. Ang mga negosyante at mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng larawan at video. Wala kang patunay! Sigaw ni Sandoval habang sinusubukang pirmahan ang kontrata kasama ang dayuhang syndicate. Hawak ko ang formal na paglipat ng shares. Mabilis na umakyat si Mirela sa entablado. Inilabas niya mula sa kanyang palad ang gintong susi na ibinigay ni Don Mateo sa ospital. Lumapit siya sa dambuhalang lumang vault ng pamilya De Leon na nakatayo sa gilid ng entablado. Isang vault na 20 taon nang hindi nabubuksan. Isinaksak ni Mirela ang gintong susi sa lumang lagusan at dahan-dahan itong pinalikot. Isang mabigat at matunog na mekanismo ang gumalaw sa loob ng bakal at ang makapal na pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas sa harap ng lahat. Sa loob ng vault, bukod sa mga lumang ginto at sertipikasyon ng kumpanya, ay may nakalagay na isang maliit na videotape at ang orihinal na sulat kamay ng kanyang inang si Lilia. Inabot ni Caleb ang tape at agad itong ikinonekta sa dambuhalang screen sa likod ng entablado. Namutlan ng husto si Director Sandoval. Huwag! Huwag ninyong ipalabas yan! Sigaw nito habang sinusubukang agawin ang kontrol mula sa technical booth. Ngunit huli na ang lahat. Ang malaking screen sa ballroom ay dahan-dahang suminde at ang mukha ng namayapang si Lilia De Leon ay lumabas sa harap ng buong lipunan. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Kahit gaano mo ito ibaon o takpan ng semento, darating ang araw na hahanap ito ng daan upang umagos at gumising sa mundo. Natahimik ang buong ballroom. Ang napakalaking screen sa likod ng entablado ay naglabas ng malinaw na larawan at boses ng isang magandang babae na nakasuot ng katulad na emerald green na damit na suot ni Mirela, ang namayapang si Lilia De Leon. Kung sino man ang nakakapanood ng videong ito,
Ang mahina, ngunit malinaw na boses ni Lilia na umaalinggaw sa mga speaker. Ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito at ang aking anak na si Mirella ay nagbalik na para kunin ang kanyang nararapat na luklukan. Tumingin si Lilia ng diretso sa lens ng kamera sa video. Sino man ang humawak ng aking mga shares gamit ang aking pirma, pagkatapos ng aking pagkawala ay isang magnanakaw. 20 taon na ang nakalilipas, natuklasan ko ang lihim na pagnanakaw ni Director Sandoval sa pera ng kumpanya. At nung bantaan ko siyang isusumbong, ko siya sa aking ama na si Don Mateo, pinagbantaan niya ang buhay ng aking anak. Bumulong ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay patuloy na kumuha ng mga video, habang ang mga miyembro ng Board of Directors ay napatayo sa matinding gulat. Tumingin si Lilia sa video na may kasamang luha. Mirella, aking anak, kung naririnig mo ito, tandaan mo na mahal kita. Ang gintong susi na hawak mo, ang patunay na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Hotel de Leon. Nang mamatay ang ilaw ng screen, pinalitan ito ng katahimikan na agad na binasag ng malakas na boses ni Caleb sa microphone. Mga miyembro ng board, mga mamamahayag at mga panauhin. Sigaw ni Caleb habang itinuturo si Director Sandoval. Hawak na ngayon ng pambansang pulisya ang orihinal na DNA test at ang mga bank record na nagpapatunay na si Director Sandoval ang nagbayad sa magkapatid na sina Ising at Rosa para itago si Mirella at falsify ang mga pirma sa kumpanya. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok ang may 30 armadong pulis kasama ang nakaposas na si Tia Rosa at si Nanay Ising. Nang makita ni Ising si Sandoval, agad itong sumigaw at itinuro ang direktor. Siya! Siya ang nagbayad sa amin ni Rosa. Siya ang nag-utos na itapon ang sanggol na si Mirella. Magsitahimik kayo! Mga kasinungalingan yan! Sigaw ni Direktor Sandoval. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, habang itinutulak ang mga lamesa sa kanyang palad. Hindi niyo ako pwedeng hulihin! Ako ang may-ari ng lugar na ito! Mabilis na tinangka ni Mr. Vergara na tumakbo patungo sa pinto sa likod ng entablado. Ngunit agad siyang pinalibutan at hinawakan ng 2 pulis. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Si Sandoval at si Ising ang nagplano ng lahat! Sigaw ni Mr. Vergara habang dinala siya sa sahig at pinalagyan ng posas. Lumapit ang kapitan ng pulisya kay Director Sandoval. Director Sandoval, meron kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong kidnapping, falsification of public documents, at frustrated murder. Ngunit sa halip na sumuko, nawala ng bait si Sandoval sa matinding kawalan ng pag-asa. Kumuha siya ng isang matalim na bubog ng baso mula sa nabasag na plato sa mesa at marahas na sumugod patungo sa kinaroroonan ni Mirella. Kung hindi sa akin ang kumpanyang ito, walang makakakuha nito. Sigaw ni Sandoval habang nakatutok ang bubog sa leeg ng dalaga. Ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa pagmamasid sa pagbagsak ng iyong mga kalaban, kundi sa pagkakita kung paano muling ibinabalik ng katotohanan ang dignidad na matagal na ipinagkait sa iyo. Sa sandaling sumugod si Direktor Sandoval na may hawak na matalim na bubog ng baso, mabilis na humarang si Caleb sa harap ni Mirella. Ginamit ng abogado ang kanyang braso upang sanggahin ang kamay ni Sandoval. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Caleb upang alpasan at pilipitin ang wrist ni Sandoval. Bumagsak ang matalim na bubog sa semento at sa tulong ng 3 armadong pulis, tuluyan nilang idinapa si Sandoval sa gitna ng entablado. Bitawan niyo ako! Ako ang may-ari ng hotel na ito! Sigaw ni Sandoval habang mabilis na nilalagyan ng bakal na posas ang kanyang mga kamay. Isang malakas na palakpakan ang dahan-dahang nagsimula mula sa mga miyembro ng board at mabilis na kumalat sa buong ballroom. Ang mga ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay patuloy na sumindi habang kinukunan ang pagkaladkad ng mga pulis kay Sandoval, Mr. Vergara,
at Tia Rosa palabas ng bulwagan. Nang makitang wala na silang takas, bumagsak ang lakas ni Ising. Lumuhod ang matanda sa sahig at gumapang patungo sa paanan ni Mirela. Umiyak ito ng matindi habang pilit na humahawak sa laylayan ng emerald green na damit ng dalaga. "Mirela! Anak! Patawarin mo ako!" Pagmamakaawa ni Ising habang ang kanyang boses ay pinalalabas ang matinding hagulgol. "Ako ang nagpalaki sa iyo! Patawarin mo si nanay! Nagkamali ako, anak, pakiusap." Tumingin si Mirela sa babaeng nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon. Ang lumang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit wala ng galit o pagnanais na maghigante. Dahan-dahang hinawakan ni Mirela ang kanyang damit at maingat na inalis ito mula sa pagkakahawak ni Ising. "Ipinagdasal ko noon araw-araw na mahalin mo ako bilang tunay mong anak, Ising." Mahinahon at malinaw na wika ni Mirela habang nakatitig sa matanda. Ngunit ang pagpapatawad sa puso ko ay hindi nangangahulugang hahayaan ko pa na sirain mo muli ang buhay ko. Ang batas na ang magpapasya sa mga kasalanan mo. Lumapit ang 2 babaeng pulis at maingat. Ngunit matatag na itinayo si Ising upang dalahin sa sasakyan. Pumunta ang kinatawa ng Board of Directors sa microphone at pormal na nag-anunsyo. "Sa ngalan ng Board of Directors ng Hotel de Leon, pormal naming ipinababalik ang buong pamumuno kay Don Mateo de Leon at kinikilala si Ma'am Mirela de Leon bilang ang nag-iisang Chief Executive Officer at tagapagmana ng kumpanya." Muling nanpalakpakan ng lahat ng tao sa ballroom. Humarap si Mirela sa maraming tao, itinayo ang kanyang ulo at ngumiti, isang ngiti ng isang babaeng nagtagumpay sa lahat ng pagsubok ng tadhana. Pagkalipas ng 2 oras, pagkatapos ng opisyal na pagpupulong, lumabas si Mirela sa balkonahe ng hotel upang makahinga ng sariwang hangin ng gabi. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning ng napakaliwanag. Lumapit si Caleb sa kanyang tabi. May hawak itong maliit na velvet na kahon sa kanyang bulsa. "Mirela," mahinang bati ni Caleb. Tapos na ang laban. Tumingin si Mirela sa kanya na may kasamang malalim na pasasalamat. "Salamat, Caleb. Kung wala ka, baka nakaluhod pa rin ako sa putikan hanggang ngayon." "Hindi totoo yan," sagot ni Caleb habang itinutuon ang kanyang mga mata sa dalaga. "Ang katapangan mo ang nagligtas sa iyo. Ako lang ang pinalad na makatayo sa tabi mo." Inilabas ni Caleb ang maliit na kahon at dahan-dahan itong binuksan. Sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na brilyante. "Mirela, kapag tapos na ang lahat ng gulo, payag ka bang ipahiram sa akin ang natitirang bahagya ng buhay mo?" Napahawak si Mirela sa kanyang labi sa matinding pagkagulat at ligaya. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tunay na gulong ng isang wheelchair mula sa pinto ng balkonahe. Lumabas si Don Mateo na itinutulak ng isang nurse. Hawak ng matanda ang isang lumang litrato ng mga magulang ni Mirela at isang nakatagong sobre. "Mirela? Caleb?" Mahinang wika ni Don Mateo na may ngiti sa kanyang mga labi. "Bago kayo magdesisyon sa inyong hinaharap, may huling kahilingan ang iyong inang si Lilia na nakasulat sa sobreng ito. Ang tunay na pagpapatawan ay hindi nangangahulugang binubura mo ang kasalanan ng iba, kundi pinapakawalan mo ang iyong sarili mula sa tanikala ng pait at galit na gumagapos sa iyong kaluluwa." Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin sa balkonahe, dahan-dahang binuksan ni Mirela ang sobreng inabot na kanyang lolo. Sa loob nito ay ang orihinal na sulat ng kanyang inang si Lilia. Isinulat ilang araw bago siya pumanaw. "Aking minamahal na Mirela," ang sulat ng kanyang ina. "Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang iyong tunay na tahanan. Ang tanging hiling ko lang sa iyo ay huwag mong hayaang palitan ng galit ang busilak mong puso. Magtatag ka ng isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang inabandona. At higit sa lahat, patawarin mo ang mga gumawa sa iyo ng masama, hindi dahil nararapat sila sa patawad,
kundi dahil nararapat ka sa kapayapaan. Pumatak ang luha ni Mirela sa papel. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na padhilom. Kinabukasan ng umaga, bago simulan ang kanyang unang araw bilang CEO ng Hotel de Leon, hiniling ni Mirela kay Caleb na dalhin siya sa kulungan ng lungsod. Sa loob ng visitor's room ng kulungan, lumabas si Ising na nakasuot ng kulay kahel na damit ng preso. Ang dating maingay at aroganteng matanda ay tila nang hihina. May malalalim na itim sa ilalim ng mga mata at puno ng takot. Nang makita si Mirela na nakaupo sa kabilang panig ng salamin, dahan-dahang yumuko si Ising sa matinding kahihiyan. "Nandito ka ba para pagtawanan ako, Mirela?" Mahina at garalgal na tanong ni Ising sa telepono ng bisita. Tumingin si Mirela sa kanya nang may malamig ngunit banayad na paningin. "Nandito ako para sabihin sa'yo na pinalalaya na kita sa puso ko, Ising." Napatigil si Ising at nag-angat ng tingin. Ano? Hindi na ako galit sa'yo, patuloy ni Mirela. Ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin sa loob ng 20 taon ay ipinaubaya ko na sa katarungan ng batas. Pinalalaya ko na ang sarili ko sa galit sa'yo para makapagsimula ako ng bagong buhay na walang alala ng nakaraan. Napahagulgol si Ising. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding hiya at pagsisisi na mas matinde pa sa tinde ng parusa sa kulungan. Ang kabutihan ni Mirela ang naging pinakamatinding salamin na nagpakita ng kanyang sariling kapangitan. "Patawarin mo ako, Mirela. Patawarin mo ako." Humahagulgol na pakiusap ni Ising habang nakatungo sa mesa. Tumayo si Mirela, itinuwid ang kanyang likod, at dahan-dahang binaba ang teleponyo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kulungan, nang walang ni isang lingon pabalik. Paglabas niya sa pintuan ng kulungan, sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw. Nakatayo sa tapat ng kotse si Caleb, nakasandal habang may hawak na bouquet ng mga puting bulaklak at may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Mirela sa kanya. "Salamat sa paghihintay, Caleb." Inabot ni Caleb ang mga bulaklak at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Kahit kailan, hindi ako mapapagod na maghintay sa iyo, Mirela." "So, ano ang sagot mo sa tanong ko kagabi?" Tumingin si Mirela sa mga mata ng lalaking naging sandigan niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Isang matamis at punong-puno ng pag-asa na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. "Oh, Caleb," mahinang sagot ni Mirela habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. "Handa na akong magsimula muli sa piling mo." Inakay ni Caleb si Mirela at dahan-dahan siyang niyakap. Isang yakap na punong-puno ng respeto, pagmamahal at pangako ng proteksyon. Ipinatong ni Mirela ang kanyang ulo sa dibdib ni Caleb habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw sa kalangitan. Tumingin sila sa malayo kung saan nakatayo ang lupang pagtatayuan ng Lilia Foundation Home for Women, ang bagong simula na magbibigay ng pag-asa sa libu-libong babaeng tulad niya. Ang gabi ay maaaring maging mahaba at puno ng kadiliman, ngunit ang umaga ay laging darating upang ipaalala na ang bawat luha ng isang mabuting tao ay may katapat na ligaya sa piling ng may kapal. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Leon, ang hangin ay hipi ng kapayapaan at amoy ng mga sariwang bulaklak. Nakaupo si Don Mateo sa kanyang paboritong upuan, sa ilalim ng punong mangga, masayang pinapanood ang maliliit na batang naglalaro sa damuhan. Ang kanyang kalusugan ay tuluyan ng bumuti at ang kanyang muka ay punong-puno ng kagalakan nang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa gilid ng hardin nakatayo ang bagong gusali ng Lilia Foundation Home for Women, isang malaking pasilidad na itinayo ni Mirela upang magbigay ng libreng tirahan, edukasyon at trabaho sa daan-daang kababaihan at mga batang inabandona at pinagkaitan ng katarungan. Si Mirela, na ngayon ay isa ng iginagalang na CEO ng Hotel de Leon at pinuno ng foundation,
ay nakatayo habang maingat na hawak ang kamay ng kanyang 2 taong gulang na anak na babae. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, malayo sa karangyaan, ngunit nagniningning sa ligaya. Lumapit si Caleb sa kanyang likuran, dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang, at ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Ano ang iniisip ng aking misis? Mahinang tanong ni Caleb na may kasamang matamis na ngiti. Tumingin si Mirella sa malayo, kung saan nakatayo ang mataas na gusali ng Hotel de Leon. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag pinili mong magpatawad at magpatuloy. Sa nakalipas na 3 taon, ang katarungan ay tuluyang naipatupad. Si Direktor Sandoval at Mr. Vergara ay nagdurusa sa kulungan sa kanilang mga krimen ng falsification at pagnanakaw. Si Tia Rosa at si Ising ay patuloy na nagsisilbi ng kanilang parusa sa bilangguan. Ngunit buwan-buwan, sa pamamagitan ng Lilia Foundation, nagpapadala si Mirella ng mga pangunahing pangangailangan at pagkain para kay Ising sa kulungan. Isang patunay na ang kanyang kabutihan ay hindi kayang sirain ng pait ng nakaraan. Si Rico naman ay pumasok sa isang rehabilitation program at dahan-dahang natututong magtrabaho ng marangal. Napadawad na ba si Mirella? Oo, pingatawad ni Mirella si Ising at ang mga nagkasala sa kanya hindi dahil sa karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil pinili niyang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa tanikala ng galit. Ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang ang ibinabalik mo sila sa iyong buhay, kundi ibinabalik mo ang kapayapaan sa iyong sariling puso. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Ganap na nahanap ni Mirella, Caleb at Don Mateo ang tunay na kapayapaan. Ang kanilang tahanan ay hindi na puno ng takot at lihim, kundi ng tawanan ng isang tunay na pamilyang nabuo sa gitna ng pagsubok at pananalig. Ano ang aral na maiiwan para sa lahat? Ang kwento ni Mirella ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng posisyon sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang kalinisan ng puso na marunong magmahal at magpatawad kahit sa gitna ng matinding pagtataksil. Ang kabutihan ay maaaring mabalewala at tapak-tapakan ng masasamang tao sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa huli, ang katotohanan at katarungan ay laging magtatagumpay. Tumingin si Mirella kay Caleb at sa kanilang anak. Pagkatapos ay tumingala sa kalangitan. Salamat, Inang Lilia. Pabulong na wika ni Mirella sa hangin. Nahanap ko na ang aking tunay na tahanan. Hinalikan ni Caleb ang noo ni Mirella habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Nag-iiwan ng gintong liwanag sa buong kalangitan. Isang bagong umaga na puno ng pag-asa, pag-ibig, at walang katapusang kapayapaan.